Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Gabi po, ito po ang latest update natin para nga po dito kay Severe Tropical Storm Opong. Patuloy nga lumalakas si bagyong Opong at nagtaas na nga ng mga storm wind signal dito nga po sa mga probinsya ng Visayas at ng Bicol Region. Tinataglay nga po nito yung lakas na abot sa 95 km/h malapit sa gitna at may pagbugso po yan naabot na nga po ng 115 km/h. Ito nga po sa ngayon ay hindi naman inaalis ng European Center yung posibilidad na umabot ito ng typhoon category. Pero yung mga forecast track nga po ng Japan Agency, European Center at ng Bagong Pag-asa DOST, medyo magkakaiba yung dadaanan ng sentro pero halos magkakalapit lamang din po dahil naglalaro lamang po yan doon sa tinatawag natin na cone of uncertainty. Signal number 1 nga po dito sa may parte ng Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Samar at Eastern Samar, Biliran at northern portion ng Leyte. Habang signal number 2 naman ang Northern Samar. Asahan natin na mamaya po ay magtataas pa ng storm wind signal ang Bagong Pag-asa DOST dahil sila lamang po ang may otoridad na magtaas ng mga storm wind signal. Dito naman po sa forecast track ng Bagong Pag-asa DOST, dito naman po yan papasok sa may parte ng Sorsogon or ng Albay. And then, dediretso po yan sa may parte ng Naga. Then, papasok po yan dito sa may parte naman ng Batangas. At lalabas po yan dito nga po sa may West Philippine Sea. Sa Japan Agency naman, dito mapapansin natin halos hindi rin naman nagkakalayo ng bahagya. Dahil lang pasok din po ni Bagyong Opong ay dito nga rin din po sa may parte nga ng Sorsogon or ng Albay. Then, dadaan po yan dito naman sa may parte ng Marinduque, sa coastal water ng Marinduque, and then sa may Batangas at lalabas po yan ng ating kalupaan. Sa European Center naman, ang forecast track naman ng European Center, medyo mas maangat ng konti dahil ito po ay posibleng dumaan sa coastal water ng Daet. At pagkatapos po niya, papasok po yan sa Quezon at dadaan po yan dito sa may parte ng Metro Manila at aangat ng bahagya yung sentro niya papunta nga po dito sa Olongapo at lalabas po ng kalupaan by Saturday morning. So iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan dahil meron pa rin po tayong isa pa na nakita sa ating advanced weather forecast na posibleng panibagong kasunod ni Bagyong Opong. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, so September 25, bukas, so asahan na nga po natin bukas ng alas 8 ng umaga ay didikit na nga ng bahagya dito yan sa may parte ng Visayas. At pagdating naman po ng September 26, ito na nga po yung Friday, nasa coastal water na po yan ng Catanduanes. At pagdating po ng alas 11 ng umaga ng Friday, nandito na po yan sa may parte ng Daet. At pagdating po ng alas 2 ng hapon, papasok na po yan dito sa may parte ng Quezon. Bahagyang babagal yung pagkilos ni Bagyong Opong. Pagdating po ng alas 5 ng hapon, ito po ay nasa coastal water na nga po ng Quezon. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, ito nga po ay nasa parte na ng Metro Manila. Kaya iba yung paghahanda at pag-iingat para sa ating mga kababayan dahil mapaminsala nga po si Bagyong Opong. Pagdating naman po ng September 27 ng alas 8 ng umaga, ito nga po ay nasa parte na ng West Philippine Sea. At pagdating po ng September 28, ito po ay lalabas na ng ating bansa. At pagdating naman ng September 29, magiging maayos at magandang lagay ng panahon. At by September 30, maayos at maganda ang lagay ng panahon pero magkakaroon na nga po tayo ng possible low pressure area dito nga po sa may eastern section ng Central Luzon. Ito nga po yung posibleng panibagong sama ng panahon. Pagdating po ng October 2,
as low pressure area papasok po yan ng ating bansa at pagdating po ng October 3, dito po dahan-dahan po yan magdi-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng October 4, nasa eastern section po yan ng Central Luzon at pagdating po ng October 5, posibleng aangat po yan sa parte ng Aurora at posible pong magkaroon ng landfall scenario. Magkakaroon po yan ng landfall scenario diyan nga po sa may parte ng Aurora or ng Isabela. Kaya ba yung paghahanda pa rin nga po sa ating mga kababayan dahil sa posibleng panibagong bagyo na nagbabanta muli sa parte ng Luzon. Pero inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is advanced prediction pa lamang po yan ng European Center. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Posibleng malusaw yan at posibleng magtuloy. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.